Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Paano ka napunta ng MBA? NBA, after I graduated in San Beda, kinuha ko ng UST. Okay. Kasi nung parang final year ko, nung 94, yun nga, nagkaroon ako ng konti sigla yung karir ko, nag-MVP ako ng NCAA. So parang kinukuha rin ako ng time na yun, UP kay Coach Jolly pa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Sasabihin ng iba na sumpa ang magkaroon ng ama na kilala ang pangalan sa inyong larangan. Tulad na lang ng kaso ni Richie Melencio na dala-dala ang apelyido ng kanyang sikat na amang si Tembong Melencio na kinatatakutang miyembro noong huli nating Olympic basketball team noong 1972. Pero ayon kay Richie, naging maganda naman ang tunog ng pangalan ng ama. Richie, what is your earliest memory ng basketball? Kasi basketball player rin yung dad mo eh. Actually, hindi ko na subaybayan si Daddy na naglaro. Because nag-retire siya is 1975. Doon ako pinanganak. So, all of my parang kinakalakihan ko is pag nalaman nila na I'm Melencio, tinatanong lang nila na, are you related to Tembong Melencio? Yun, tapos sasabihin nila, naku, yung daddy mo. Kinatatakutan. Kinatatakutan. Napakasalbahe maglaro. Oo, di ba? Diba? Parang nung binabantayan si Shin Dong-pa, yung pinakamagaling ng Korea. Sinaktan. Tapos parang hindi ko alam kung magiging proud ako or mahihiya ako. Oo. Pero pag sinasabi nila na parang sila yung last team na represent ng Philippines sa Olympic. Yun yung parang nagiging inspiration ko na sana balang araw makakalaro din ako. So, what personally attracted you to basketball? Ano nakakaakit para sa'yo? Nung una, hindi man ako talaga naglalaro ng basketball eh. So, siyempre, kabataan, nung una, wala pa mga gadget, walang cellphone. So, laro kalye lang, laro ano. Hanggang sa lumalaban ako sa mga matatanda, kahit bata ako. Kasi nung time namin, so I grew up sa province kasi. Kasi daddy ko nasa Kuwait nung time na I was born. So, sa probinsya ako lumaki. Sa Pampanga. Para makalaro ka sa mga matatanda, kailangan sumali ka. Kasi kung hindi ka makakalaro. Kung antayin mo na puro bata, kasi sa probinsya, hindi uso yung mga kaedad mo, kalaro mo, matatanda. Tapos siyempre sila yung may-ari yung court ng kalye. Hanggang sa, yun, natuto mag-basketball. Natuto ka rin manggulang. Natuto na ako manggulang bukod dun sa dugo ko. Dahil nakalaro ko puro matatanda. Pagbalik namin sa Pampanga, nagkaroon ng parang piyesta ng bayan namin, nagkaroon ng exhibition game. So, selection ng from Guagua, Pampanga. Tapos, kalaban namin San Beda. So, tapos sa juniors, sa seniors, Lasal at saka San Beda. So, yung mga player ng Lasal nun, sila Noli Locsin, Tatanda na. Johnny Cardel, Tapos sa San Beda, sila Boy Beats Victoria, So, sa San Beda naman na high school, sila Ralph Rivera. Wow. Renzi Bahar, Tyron Bautista. Puro mga nag-MBA. Yes. So, yun yung mga player nun. So, Guagua kami. So, yun, nagkaroon ng parang exhibition. Parang feeling ko nga, parang ang lakas namin ng nasa Guagua eh. Tapos nung nakalaban namin pala yung San Beda kay Ato Badolato. Ay, nako. Doon ko nalaman na iba pala pagka talagang yung well-trained ka, tapos Manila-based ka, tinambakan kami. Sobrang galing. Nagkaroon ka ba ng pangarap na gusto ko na maglaro sa Manila? Luckily, after the tune-up, Coach Ato Badolato approached me. So after the tune-up, dun sa kainan, kakain. Tapos tinanong niya ako kung ilang taon na ako. Sabi ko, nung time na yun, mga 16 years old ako. Tinanong niya kung gusto kong mag-basketball. Sabi ko, opo. Sabi ko,
Hindi pa niya alam na daddy ko si Milencio. Oh, okay. Hindi pa niya alam. Because yung parang gamit ko nun is family name ng mami ko. Okay. Parang sabay-sabay kami. Chris Calagio, ako, Magtulis, Dexter Racho. Ronald, okay. Yan. Kaming apat na sabay-sabay. Mm. Tapos ang senior namin, si Ralph Rivera, Renzi. Yun nga sila, Tyron. Gumraduate na si Tyron noong 19. Punta na siya ng Lasal. Nasa radar mo na bang mag-PBA noon or mag-pro? No, wala. Basta parang masaya lang ako dahil natanggap akong varsity. Tapos, scholar ka, libre na lahat, diba? Yun lang. Kumbaga, wala man akong pangarap na mag-PBA. Basta gusto ko lang maglaro. Paano ka napunta ng MBA? NBA, after I graduated in San Beda, kinuha ko ng UST. Okay. Kasi nung parang final year ko, nung 94, yun nga, parang nagkaroon ako ng konti sigla yung karir ko. Nag-MVP ako ng NCAA. So, parang kinukuha rin ako ng time na yun, UP kay Coach Jolly pa. So, my dad, parang there was a time, nasa kotse kami ng daddy ko. Summer, papunta siya ng RP noon na practice. Siya coach ng SEA Games noon eh. Ng Philippine din si daddy. So, parang sinasabi niya sa akin, bukas, mag-ensayo ka sa UST. Nagulat ako. Sabi ko, bakit UST? Sabi ko, kausap ko si Father Tarsis sa San Beda. Sabi ko, I stay with San Beda. Parang yung time na yun. Hindi, sabi niya, pinangako kita kay Coach Harry. Okay. Tapos, Arranged sabi ko, marriage. sabi ko, di, ayoko maglaro sa UST. Gusto ko sa San Beda. Only to find out, sabi niya, kahit gusto mo sa San Beda, hindi kita kukunin. Nagulat ako. Sabi ko, hindi kita kukunin. Sabi ko, parang siyempre ako, medyo may konting na ako dahil MVP ako, hindi ako kukunin. Ngayon pala siya magka-coach. Okay. So, yung 94, before he died, siya yung magko-coach ng San Beda. Nangyari, pagdating ng summer, pumunta na ako sa UST. So, nagpapa-ensayo na sa San Beda. Yun yung time na nagkaroon ng tragedy, di ba? Noong 94. So, habang nasa UST ako sa San Beda, yun inawardan siya ng parang lifetime achievement sa Cunetazo doon. Ng April. Parang dun siya na. Okay. Yun siya yung parang na-accident, di ba? Napa-trouble siya. Okay. Buti hindi mo naisipang wag na ituloy yung basketball. Actually, nung time nga na yun, kasi parang kakauwi lang niya nun eh. Nung time na magko-coach siya. Parang nawalan na ako ng gana. Parang parang 2 years ko lang siya nakasama. Basketball. Parang yun nga, parang after nung nangyari yun. Kasama pa niya ako nung time na gabi na yun. Tapos pinauwi lang niya ako dahil may ensayo nga ako ng 6 a.m. sa UST. Nung pagkalibing, parang ayoko na nga maglaro eh. But Time na yun. Parang, sabi lang nung mga kapatid ko, parang gusto ko na bumalik ng Pampanga sa probinsya. Sinabi nga hindi, magagalit si daddy. Pagka hindi mo tinuloy yan dahil ikaw na lang yung nagpapatuloy ng apelido. Ikaw lang yung, parang lagi siyang nare-recall because of Milencio, diba? Yun, parang tinuloy ko na lang yung laro ko sa UST. Parang with my own na, diba, na wala nang, I'm not saying wala nang guidance. Kumbaga, yung parang path na may player na daddy mo na nagsasabi sa'yo. Of course, nandiyan yung mga kapatid ko, nandiyan yung mami ko. Pero yung as a player na... On your own. Parang on your own. So, nung 97, na number 1 kami, dapat pang 5 feet sana namin yun. Na number 1 kami sa UAP. Nasilat kami ng Lasal. Twice to beat, number 1 kami. So, after nun, nag-SEA Games na kami kay Coach Dong. I played 1997 SEA Games eh. Yun yung With one step backward, 2 steps forward niya. So, with Daniel Deponso, Romel Aducol, Chris Cantonos. Andun ako. Yeah. Gerard. Assistant niya si Coach Boise. Is that right? Gerard Prince. Louis Alas also. Louis Alas also. Binky. Gerard, Dale, ako, Renzi, Ralph Rivera, Tomorano. Nung nag-champion kami ng SEA Games 1997 sa Jakarta, team manager namin nun si Alasco. Dahil nasa Freddy. POC yata sa right.
So, yun yung time pala na magbubukas ang NBA. Okay. Di ba may team ang Pangasinan President? Yes, oo. Yeah. So, from nandun kami sa Indonesia, kinausap kami ni Coach Dong. Kinuha na pala siya ni Freddy Alasco na maging head coach ng Pangasinan. So, yung time na yun, dahil presidente pa si late Fidel Ramos. So, parang, wow, Pangasinan. Diba? So, paano sinabi ni Coach Dong yung core ng team, sabay-sabay kaming pumirma. Yan, kami anim. Danny, Romel. So, pumirma si Danny. Di na sinasabi sa akin yun na. Danny, Romel, ako. Anim kami. Anim kami pumirma. Yung time na. Sabay-sabay kami. Ano yung pinaka-masayang memory mo ng NBA? Kasi kung saan-saan tayo napupunta nun, iba-ibang part ng Pilipinas. Oo, sobra, no? Sobrang saya. Pag nakapunta ako ng Pampanga, kasi binabato ako. Kasi ibang team ka. So, yung pinakamasaya. Pero, totoo lang. Actually, hindi na ako nangarap mag-PBA nung time na yung NBA. Kasi ang saya eh. Diba? Tapos parang tayo yung nag-umpisa. Diba? Tapos, yung mga tao, kahit saan ka magpunta. Para tayong superstar. Sabi ko nga sa anak ko ngayon, nasa Lasal. Sabi ko siguro kung yung media nung araw, social media nung araw na naglalaro kami, ngayon yan. Sabi ko, kasi kahit UAP nun, pag Final Four, doon ka lang matitelevised. Under Silver Star. Pag championship, doon ka lang matitelevised. Pero yung the whole elimination, wala, puro lang kami habang sa dyaryo. Kaya pag nakiscore ka, bukas na abang sa Abante, wala sabi yung World Tonight. Andun yung pangalan ko sa lahat na nakashoot. Kung ganun yung, siguro sabi ko nga sa kanya, medyo mas kakilala kami siguro. Hindi naman sikat, pero saka baka hindi nawala yung NBA. So, sabi ko sa kanya, iba ngayon eh. Ngayon, kahit maglaro ka lang sa kali, pagka pinost mo sa social media, sikat ka na. Siyempre, nung time na pumirma ka sa NBA, as a professional na yun eh. Nung time na yun. So, hindi ka na makakabalik ng UAP. So, the time na kumuha tayo ng GABS license, wala nang turning back yun. After, yun pa pala. Kaya, siguro ang lakas namin kung natuloy si Danny at Romel. Kasi core kami ng RP. Nangyari, nagpa-drop si Danny. Yun. Di ba? Pero nakapirma na. Okay, nililinaw ko. So, kumbaga, kasi parang nung time na yun, parang binigyan na siya ng sasakyan ni Sir Tim. So, umalis na rin si Romel. So, parang natira kami, apat kami na wingman. Diba? Nawala yung Twin Tower namin. Nung napunta naman ako sa FedEx, medyo mas okay naman. Yung nga, tama. Kailangan lahat maglaro. Sobrang bait ni Sir Bert. Ma'am Sylvia, sobra. Tapos parang, yun nga lang ako nakakita ng team na parang pag nag-advance ako, nag-apply ako ng car loan, parang okay, lahat sila. Kaya parang time namin, lahat ng player, parang may car loan. Diba? Parang pag nag-advance ka, parang sobrang generous sila. Parang anak talaga. Yeah. Parang si ma'am. Sobrang generous yung time. Kaya sobrang saya ng NBA. Sayang. Kumbaga, yun yung parang pinanginginayangan. Diba? After ng 2002, nagsara yung NBA, ang nag-drop sa akin ng time din, yung Shell, si Coach Perry. So, it's so happen naman si Coach Perry. Coach ko siya ng PBL. So, parang okay din. Ang nangyari, parang parang naka 5 days lang ako sa Shell. Umalis ako. Oo, napaka-black sheep ko talaga eh. Umalis ako na hindi ako nagpaalam kay Coach Perry. Yun yung mali ko talaga. I mean, kung mababalik ko lang yung mga mistakes ko. Yun yung, imagine mo, coach ko siya. Tapos, umalis ako. Kasi, pumunta ako sa FedEx. Doon ako nag-ensayo. Kasi alam ko, dahil... Kasi mo kakampi mo sana sila Benji. Sila Bert Lina, si Triple A. Nandun. Kaya pumunta ako doon. So, doon ako nagpatuloy mag-ensayo. Tinawagan ako ni Coach Dong ulit, 2003. Unang tanong niya sa akin, parang, nasa kondisyon ka ba? Sabi ko, Coach, wala. Nasa Pampanga ako. Sabi ko, medyo mataba ako. Puro kain. Alam mo na, sa Pampanga, puro kain. So, sabi ko, sige boss, kung magkano lang ang gusto mo.
Sabi ko, basta kung ano yung maluwag sa puso mo. Binigyan niya ako nun, parang minimum, di ba? Kasi parang 12,000 that time. Sabi ko kay Coach Dong, Coach, sabi niya, sige, laro ka na, pa-kondisyon ka lang. Sabi ko, hindi ko, Coach. Ako naman, di naman ako naglalaro for money. Gusto ko rin makabalik. Kasi nahinto na talaga ako. After UMBA, nahinto na. Gusto ko lang makabalik. Kung may picture nga lang siya, talagang taba ako talaga. So, nangyari, nakapagka-kondisyon ako. Hanggang sa mag-o-opening na. Ang ano ko lang pala kay Coach Sario, no? Sabi ko, boss, ganito na lang. Bigyan mo na lang ako ng side bonus. Pagka naka-rebound ako, bigyan mo ako 1,000. Ah, Sabi okay. ko. Siyempre that time, sabi niya, parang, hindi mo makaka-rebound to eh. Oo, diba? Taba-taba ito. Ano. So, nangyari, kondisyon ako. Workout, takbo. Hanggang sa mag-o-opening na kami. First game namin, well-coach pa na sila Mark Pingris. Okay. First game namin. Rebound ako, mga 10. Kondisyon na ako. Diba? Kahit pa paano kasi yung specialty ko rin yan. Diba? Defense and rebound. Regulate siya. So, doon ako bumawi. So, yun, hanggang sa nakondisyon ako. Nakakalaban na. Imagine mo, nung elimination, number 1 kami. Sa PBL that time. Nag-represent na naman ako ng SEA Games, 2003 sa Vietnam. Okay. Ayos. So, yun parang nagsimula ulit na nagkaroon ng pag-asa sa basketball. Din yung time na nagtayo si John Henry Lewillier ng Cebuana Lewillier ng dahil di sila ang major sponsor noong 2003 sa Philippine team. So, nung nag-champion kami sa SEA Games, kasi yung walo na member namin, magpapa-draft na yun. Sila Pingris nga, sila James Sharp, sila Richard Alvarez. So kaming 4 na natira, Dennis Madrid, si Lino Cruz ako, tsaka si Kalimag, pinapirma ng Cebuana 4 years. Para doon sa 2005 na SEA Games gagawin. Dito dapat. Dito. So from 2003 ng December, 2004 hanggang 2007, pinapirma kami. Tapos walang basketball sa SEA Games dito noon. Tapos yun nagkaroon ng problema. Walang basketball ng 2000. Naban tayo ng Naban tayo ng FIBA. basketball. 2005. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Matapos ang mahabang kwentuhan namin ni Richie Melencio, yung susunod na henerasyon naman ng mga Melencio ang aming napag-usapan na 2 sa kanyang anak ang pinapangarap niyang maging big time rin sa basketball. When you retired, siyempre, kapamilya ka na, plano mo ba nagba-basketball yung anak mo? Mamin ka. Oo, siyempre. Para Siyempre gusto mo. Diba? Para, kasi, siyempre, yung surname ng daddy ko, dala-dala ko. So, parati pa rin siyang nababanggit. Pag sinabi mong Richie Melencio, anak ni Tembong Melencio yan. Dali, Tembong Melencio, the Olympian player. So, parang yun yung pinaka-root eh. So, nung magkaanak ako lalaki, sabi ko, sana, ito naman na magtuloy, parang 3rd generation. Para at least kahit pa paano, yung Melencio sa basketball. Meron. Kasi parang yung mga pamangking ko, wala eh. Diba? Sa mga anak ng mga kuya ko, walang naglalaro. So parang ako na lang ang Nung nagkaroon ako ng yung laro, football eh. Parang futsal nung time na baby siya. Yeah. Sabi ko, okay lang, basta sports. Basta may sport. Yeah. Si Ral kasi, yung eldest son ko, after grade 1 siya sa akin, umuwi siya ng Japan sa mom niya. So, dun siya nag-graduate ng elementary. So, nung mag-grade 8 siya, tinawagan niya ako. Sabi, Daddy, I want to play basketball. So, parang kalagitnaan ng grade 8 niya. So, parang tinesting ko muna, laro-laro muna. Hanggang sa mag-tryout kami sa Sobel ng grade 9. Okay. So, from there, medyo matangkad siya. Kaya, yung talent, alam mo naman yun, pwede naman late eh. Kasi late na rin siya naglaro, 14 eh. Wow. 14 years old. So, although matangkad siya, sabi ko, basta kuha ko ka ng bola, rebound ka lang. Yun, dun siya nagsimula. Span of 1 year, yun, sabay ko siya mag-workout, train ko siya, nagtitrain siya. Yun, medyo bumilis yung pick-up niya. Yan, nung naging 15, 16 siya, okay na siya. So happen nung mag-17 siya, nagkaroon ng pandemic. Kinakausap ko lang kung ano dapat niyang gawin. Hindi yun talagang fundamentals na tinuturo ko. Parang sa kanila na yun.
Okay. At the end of the day, this is the third generation. Anong gusto mong isipin o sabihin ng mga tao pag binanggit yung apelyido na Melencio? Bukod sa mas salbahe maglaro dati ko. Siyempre gusto ko lang na, yun nga, meron kaming maiwan na legacy sa basketball. Dahil until now, sina daddy pa rin ang parang may hawak na title na sila yung last na nag-Olympics. So parang until now, yung Melencio, sila pa yung last man standing na nag-Olympics. Sana nga makarating tayo ulit doon, di ba? Sa ganda naman ng ginagawa ng sports natin sa pagpe-prepare ng Gilas. So, hopefully sana makarating tayo doon. Pero for now nga, sila pa yung huli. So, yung parang yung legacy lang na yung Melencio is parang talagang makatatak na talagang pagka Melencio is basketball. Sila yun. Tembong Melencio. Okay. Yun na yun eh. Parang kaya sa mga anak ko, after generation to generation is so hopefully na tuloy-tuloy lang nila. Na may dumami yung mga right now meron ako yun nga, yung si Ryle na maglalaro na sa UAP this coming season. Tapos meron akong 11 years old na nasa Subel din. Diba si Ram? So, sila sana magpatuloy ng legacy ng lolo nila. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Ang panalangin ni Richie Melencio ngayon ay tumuloy-tuloy ang legasya ng kanyang ama at sana'y maabot o malagpasan pa ng mga susunod na henerasyon ng Melencio ang narating ng una nilang sikat na manlalaro. Yan ang Basketball Universe sa araw na ito. Abangan kami tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa YouTube at Facebook. Kaya like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ng aming mga sponsors. Bank of the Philippine Islands, Smart Sports, Nickel Asia Corporation. Muli, laging tandaan saan man kayo at ano man ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.